everyone! This is your minimalist mom na meron na naman tayong bagong gagawin ngayon. Ayan, kasi as I can observe and of course dito na rin sa bahay yung para bang nahihirapan usually ang maybe mga mommies or maybe somebody in the house na alam mo yung natatambakan tayo ng gagawin, ng ililigpit, gano'n. So, as I've said earlier, alright, yung mga nakaraan kong videos na when it comes sa mga gawaing bahay, syempre, hindi natatapos yan. Ayan, so agree ang mga aunties ko dyan. So they would definitely say yes. Ayan, yung mga paghuhugas ng pinggan, yun. Pero pagka naman nakapaglaban na tayo, nakapaghugas ng pinggan, nakapagluto, ganyan, nakapaglinis ng house. So we would feel relaxed and refreshing. Pero alam niyo yun, hinahanap-hanap ng katawan natin. Yung parang lagi tayong kailangan may gawin, di ba? Maski nasa bahay tayo. So, as for me, I'm a working mom sa bahay, ganyan. So, work from home mom din ako. So, usually when I'm not really doing anything, I get bored easily. May mga ganyan na nanay eh. Pero, may mga nanay din na gustong lumalabas, ganyan. So, sila yung namamalengke, nagro-grocery. Well, I also do that, pero napaka-stressful sa akin noon. Hindi ko alam kasi siguro I'm not really used to going out, ganyan. So, mas ako, homebody. Yeah, sometimes lang naman. Pero rin, I still wanna go out, ganyan, feel the sunshine, feel the air, pero minsan feel the air, no, nakamask. Yung, alam mo ba yung, gusto mo rin na ibang environment, ganyan. Pero usually nakaka-stress pagka ibang environment na. So, siguro nga kasi nasasanay tayo sa bahay natin as a comfort zone. Yon. Pero kailangan din talaga natin mag-explore sometimes. Yon. And yun din ang sinasabi ko sa mga anak ko kasi some of my mga my children would definitely love staying at home. Yon. Kasi nga maybe mas relax sila sa bahay and they could do whatever they wanna do, ganyan. They could play, they could sleep, yan. So ako naman sa bahay, pagka gusto mag-relax, I definitely sleep. Yon. So anyway, today I'm actually doing this. Ito yung pillow na bigay ng pinsang ko. Matagal na to, kasing edad ng bunso ko. Parang niregalo niya sa anak ko, ganyan, as a birthday gift, yon. And ito, talagang marami siyang gamit para sa amin. So, napunit na siya. Lumang-luma na talaga siya kasi nga ilang years din namin nagagamit. So, hindi lang nagiging pillow na anak ko nun. Pero, minsan, umuupo kami sa floor ng kwarto. We would use this, ganon, or sa swivel chair, ganyan. Maybe, nasanay lang kami na may pillow, ganon. So, I love pillows actually. Yung mga throw pillow, yung mga ganon, yung mga stuffed toy na niyayakap, ganyan. Kasi ever since bata ako, I really like having these stuffed toys na nayayakap talaga, huggable. Pero ako hindi huggable. Diba kasi sobrang payat. So, may mga bagay tayo na gusto nating itago and nasisira siya. Actually, napunit na siya. Yan. Yon. So, ang nangyayari niyan, ganon. Ayaw pa natin ipamigay, gano'n. Well, maybe ipapamigay ito in the future, especially kung may bata namang bibisita sa amin, gano'n. So, we love giving to children talaga. Ang cute-cute nilang tumatanggap ng mga
kung ano-ano. Kung ano-anong stuff, especially kung gusto nila. So, we would like na, of course, magamit pa ito kasi it's really convenient. Actually, wala na akong makitang ganito na pillow. Yeah, anywhere. So, it's like, ang hirap ng maghanap ng mga ganitong style, diba? So, yung mga nahahanapan medyo matigas. Ito kasi, ano siya, at least, hindi siya gaano matigas, hindi gaano malambot. Yon. So, there are some things in the house that napipending at napipending. Ito nga, yung punit nito actually maliit lang nung una. Pero, kasi nga, busy, ang daming ginagawa, ganyan. Hinahayaan na lang, tapos hanggang naupuan na naupuan, lumalaki na yung punit. We don't like that to happen, of course, di ba? So, kesa naman umabot hanggang dito, ayan, we should prevent, ayan, yung mga, lalo na yung mga things na kailangan pa rin nating gamitin, yun. So, may mga things na hindi natin throw away agad, di ba? Kasi di ba nga, throw away din ako minsan. Inaamin ko, throw away din ako minsan, ganyan, na napaka, how do you call this, napaka-aksaya kung nag-throw away rin tayo, di ba? And sometimes, yung mga ganito, mga lumang gamit na, pwede rin natin ipamigay, ganon. So, ang nangyayari, may mga bagay din tayong naklaklatter, ganyan. Kasi nga, siguro yung natin, yung ugali nating mamaya na. May mga ganun tayong ugali, di ba? Yung mamaya na, why not now? Ganon, di ba? Kasi minsan nakakatamad din, di ba? Yung parang lagi mo nang ginagawa, ganyan. So, sometimes, may mga, yung nagagamit na tissue na, ito, papakita ko sa inyo. Kasi nga, yung, syempre, kaysa basura ka ng basura, tapos kumakain ka, syempre, you need to wipe your mouth, ganyan. Maski nasa bahay ka, di ba? Siguro nasanay ka lang na ganon, nilalagay mo na siya sa table, ganyan. So, pagkalagay mo sa table, ang hirap na, alam mo yung tayo ka ng tayo, para ibasura naman. So, mamaya na, hanggang mamaya, nakalimutan. May mga ganun ako instances. Kaya sabi nung bunso, mami, hindi mo tinapon. Ganun kasi, very strict sila when it comes to rules dito sa bahay. Ganyan. So, yun ang suggestion ko. This kind of method na ginagawa namin usually sa bahay would be pick and done. Ganon. So, pick and done. Diba? So, when you're going to pick something, kailangan tapusin mo. Kasi pag hindi mo siya tinatapos, napipending yan, yun, lalo kang napapile up ng gagawin sa bahay. Ganun yun. So, sometimes, for example, itong stove namin, yun, yung stove namin kasi di posporo. Alam mo na, traditional lang aking tatay, ayaw niya i-give up ang aming stove. So, that's why, it's sentimental for him na gumamit ng posporo. Tapos yung posporo, kailangan komando. Ganon. Diba? So, hindi siya, dati guitar nga lang ginagamit namin, diba? Ginagamit natin when it comes to stove. Iilan lang yung mga stove na may mga automatic ignition noon, di ba? Nung mga bata-bata tayo. So, hanggang ngayon, yung pa rin ang gamit ng aking tatay. Ganon. Ang nangyayari, pag nag-heat kami, nagluluto siya, ganyan. So, yung stove namin, napupuno siya ng yung palito. Yon. Yung stick ng match, actually. Yon, napupuno siya niyan. So, minsan, ewan ko bakit hindi na itapon agad, diba? So, yon, gumawa kami ng rule sa bahay na
ano yon, pick and done. Yon. So, kung ano yung ma-pick up mo, kailangan gawin mo na, ganon. Kailangan itabi mo na, kasi pag hindi mo ginawa yan at tinabi, maklaklatter at makaklatter ang iyong bahay. Ganon. So, parang ito, I just pick it up kasi nairita na ako sa lumalabas na ano. Tapos inuupo-upuan pa namin. Tapos, pagka winash ito, syempre lalabas siya. O, diba? Magiging problema pa ninyong ibalik-balik yon. So, kasi washable itong ano na to, una na to. Itong throw pillow na to. Washable siya. So, pagka ganon, mas maproblema, diba? And, ayan, another thing, usually yung mga damit natin, yung mga hindi natin maitupi, ganon. So, yung mga tinutupi natin, minsan nilalagay na lang natin kung saan-saan. Naklaklatter talaga siya. Tapos may stress tayo, ay, ang dami kong gagawin, ang dami kong ganon. So, alam mo yun, yung small moves mo sa bahay, ganon. Just, wala pa namang 1 minute if you're going to do this. Yun. So, itong mga damit na to, na pile up siya. So, alam mo yun, yung minsan kasi mamaya na naman eh. Diba? Kailangan natin talaga itabi para hindi na ang dami-dami mong gagawin the next day. Ganon. So, kailangan talaga when it comes to things inside the house na pwede mo nang gawin, better pick it up and then you really need to do it para maging done na siya. Diba? Yung hindi mo na balik-balikan. May mga ano rin kasi, may mga things din na may mga bagay din sa bahay na how do you call this? Yung hindi naman natin magagawa in minute. Hindi rin natin magagawa in 1 day, something like that. Or hindi rin natin magagawa in an hour. Yon. So, what do we really do? Yeah, what we really do actually is that, of course, it's better for us to pick, yeah? Ganyan. Yung mga tissue minsan alam mo yung lalo na pag pinunas sa, may ganun kasi kaming I know some of the families, yung alam mo yung pupunasan mo yung face mo rin, maski nasa bahay ka, ganon. So, minsan, malinis pa to. Tapos itatabi mo, pangpunas mo ng mesa. Minsan, napapile up yun, akala ng iba basura. Ganon. Diba? So, nagiging mahirap siya. Nagiging stress pa sa atin. So, better pick it up and it should be done. Ayan. So, pick and done naman ang isang rule na may isi-share ko sa inyo. So, eto na, mga mamshisi. I just picked this up bago mag-video. And now, actually, I'm done. Ayan. So, very happy na naman ako. At least, may nagawa na naman ako sa buhay. Yun. Okay. So, yan. At least, di ba? Hindi nakita yung kaluluwa ni Teddy Bear. Ni Pillow Bear. So, there you go. I'm your minimalist mom again, giving some tips. Yeah, just simple tips lang naman. Para naman maging, easy ang ating life. Hindi tayo may stress. Kasi mahirap pag mami ang nai-stress, diba? So, we really need to think about our mental health, emotional, yung social din natin, kailangan makipagsosyalan, ganon. Alright, so anyway, okay, think about the things that could make your life easy. So, yun ang isa kong suggestion, pick and done, alright? It would actually work na, it would make your life easier at least.
as a mom, especially kung wala kayong katulong. Anyway, just be careful when sewing something. Yan, nasa bed part kasi ako, sorry. Dapat hindi nga nagsusew sa bed kasi baka kung ano yung malaglag, needle or what, di ba, delikado. So, just be careful yung location din ng kung saan kayo magsusew. Alright? But anyway, I hope you'll have a nice day. I'll see you again.